Hello guys! Welcome ulit sa aking channel at ngayon another episode tayo ng real work sharing sa isa kong client na ipapakita ko kung anong ginagawa ko sa client na to. Kung ano yung job description na in-applyan ko at ayun, data entry lang to, so madali lang siya and ipapakita ko kung ano talaga yung ginagawa ko. Huwag kayong malilito kung like magtatanong kayo paano ko nalalaman or paano ko ginagawa. Basically sinesendan muna nila ako ng instruction or SOP na dapat kong sundan. And ayun, ifa-follow ko lang yung steps tapos yun, i-execute ko na. So basic na basic to, lalo na meron kayong WordPress experience, other CMS experience like Shopify, etc. Pero kung wala naman kayong experience, madali naman siya matutunan. Pwede, marami namang resources available like sa YouTube, Google, TikTok, or kung gusto mo talaga na mas mapabilis yung learning mo sa WordPress or sa other CMS, pwede ka mag-enroll ng mga online course sa Udemy or let's go, mag-i-screen share na ako at papakita ko yung exactly kung ano talaga yung example task at paano ko siya ginagawa. Yan guys, so ito pala yung contract ko sa isang data entry job na ginagawa ko. So if ever may nakita kayong ganito, apply nyo yan kasi madali lang siya and ipapakita ko kung ano mismo yung work na ginagawa ko. So ayan, ito yung description. Ongoing pala to. So matagal ko ng client to pero hanggang ngayon binibigyan pa rin nila ako ng task. So yan, ito yung rate ko sa kanila. Naka-hourly ako, tas $12 per hour. So yun, isipin nyo para sa data entry. Yes, possible yung mga ganitong rate. Yun, mukha lang talaga siyang, kung papansinin nyo yung job description niya is parang sobrang complicated pero basically data entry lang yan. So ayun, ipapakita ko yung exactly kung paano yung ginagawa ko dito, real work. Ngayon may task ako sa kanila. And ayan, papakita ko kung paano yung ginagawa ko. So ayan, binigyan lang nila ako ng ganito, ng sheet kung ano yung mga pages na gagawin ko. And yan, WordPress pala to. So yan, ito yung WordPress nila. Yan, for example, gagawin ko to. Yan, open ko lang to. Basically, data entry lang to. Then, binibigyan nila ako ng instructions muna. And then, ako na bahala sumunod and ako na bahalang gumawa. So, wag kayong matakot dito dahil kadalasan naman pag mga ganito, meron silang mga SOP or mga instructions na susundin nyo na lang tapos papagawa nila sa inyo. Ang medyo cons lang siguro, repetitive siya. Meaning, paulit-ulit, nakakatamad. Pero, di ba, why not? Pwedeng, as a beginner, pwede ito sa inyo, lalo na't nagigain pa lang kayo ng experience. So, ayun. So, ayan. Ang gagawin ko lang dito ay ida-download ko to dahil PDF siya. Then, mag-a-add nyo lang ako dito sa custom post type nila sa WordPress. And yun, kukunin ko lang itong title. Kakopy ko lang yan. Paste. And then, pupunta ako ng media library para ma-upload ko yung dinownload ko na PDF. Yan, na-upload ko lang to dito. Kasi ayun yung mga hinihingi, URL, description. So, yan, kakopy ko lang URL na ito. Okay, then, yan. So, kukunin ko lang tong description niya. Then, paste ko lang siya dito. And then, lalagyan ko lang ng overview. So, ito pala yung instruction sa akin, guys. Kaya, alam ko yung ginagawa. Pero, for sure naman, if may experience kayo sa WordPress or sa anumang web developing, hindi kayo malilito dito. Pero, yon, may instruction lahat to. At, sinusunod ko lang yung instruction nila. Pero, yeah, basically, ganito lang kadali yung ginagawa ko. Checkan ko lang to. And then, double check ko lang. Booklet. Then, ayun, kiklik ko lang yung publish. And, ikakopy ko lang tong URL na to. Yan, kakopy ko lang to at ipe-paste ko dito. So, ayun guys. So, yun, kailangan ko lang matapos lahat to. Pero basically, ganun lang ang gagawin ko. Paulit-ulit lang na ganun.
Pero ganun lang siya kadali. Mukha lang talagang complicated pero madali lang siya once na alam nyo yung WordPress at yung iba't ibang uri ng CMS. And madali lang naman siya matutunan. Sobrang beginner friendly and yon, swerte kayo if makakuha kayo ng rate na $10 pataas and continuous pa. So, ayun, give it a try. So, ayun guys, nakita nyo na yung parang isang ginagawa ko sa isang client. So, anong masasabi nyo? Ayun, kung gusto nyo ng mga ganitong klaseng job, possible siya lalo beginner pa lang kayo and nag-earn kayo ng experience. So, I suggest, yeah, pwede kayong mag-stick dito. Basta dapat may knowledge muna kayo sa iba't ibang uri ng CMS, lalo na WordPress. Kasi WordPress para sa akin ang pinaka in-demand na CMS na beginner friendly. So, pwede akong gumawa ng tutorial doon if nagkaroon ng time and ayun, comment kayo kung anong gusto nyong video ang sunod kong gawin at kung gusto nyo matuto ng kung paano i-optimize ang profile nyo or sa mga iba't ibang uri ng madadaling niche pero low yung competition, i-check nyo to. See you on the next one.